Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mainit at mapagpalang pagbati sa isa na naman po nating edisyon ng Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Isa po kami sa mga himpilan sa ilalim ng patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating mga katuwang sa ating master control sa ating production side. Maglilingkod na naman po kami sa inyo para sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa ating mga social media pages. Ano po, sa inyong Facebook para sa ating Facebook Broadcast Live, sa inyong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating pong Radyo Pilipinas YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service at mapapanood at mapapakinggan nyo na po sa YouTube ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Yung mga programa natin, yung mga previous programs natin at yung ating mga current na mga programa. So parang podcast lang po yan. No? Pwede nyo balik-balikan yung ating mga programa sa ating YouTube channel. And of course, ang ating live audio streaming. Ayan, ano po, sa inyong mga cellphones, pwede nyo pong mapakinggan ang ating mga programa sa inyong mga cellphones. Ano po? Or sa inyong mga laptops, desktop. Ano po? Yan, sa pamamagitan po niyan. I-download nyo lang. I-download nyo lang yung ating PBS Radio app sa pamamagitan ng, kung kayo po ay merong Android phone, smartphone, or iPhone. Kung kayo may Android phone, punta kayo sa Google Play at i-type nyo lang doon sa browser, eBox PBS Receiver. Ayan. Kapag lumabas na po yan, install nyo po. Click nyo lang yan, install nyo sa inyong cellphone o sa inyong desktop o laptop. At pag lumabas na po yan, i-install nyo lang. At pag na-install na yan, lalabas na po sa pamamagitan, especially doon sa inyong cellphone, makikita nyo yung mga tile icon ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Meron pong RP1, RP2, RP3. Kasama rin doon yung ating mga FM stations, FM1, FM2, and of course, ang ating Radyo Pilipinas World Service. I-tap nyo lang po doon sa tile icon na Radyo Pilipinas World Service at mapapakinggan nyo na po ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ayan. Ano ho? So, yan po ang ating mga available na social media app platforms para nyo po kami masubaybayan dito sa ating mga programa sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, marami tayong pag-uusapan ngayon. Okay? Una-una, pasadahan ko muna itong magagandang balita na nga po nanggagaling sa labas ng ating bansa, especially sa ating mga overseas Filipino workers diyan po sa Saudi Arabia. Sapagkat ang Saudi Arabia, ang gobyerno po ng Saudi Arabia nag-announce ng 6 na buwan, na nga po reprieve ng 6 na buwan, 6 months na palugit para sa ating mga kapwa Pilipino na nagtatrabaho diyan sa Saudi Arabia, lalo na yung pong mga kababayan nating Pilipino na nag-awol sa kanilang trabaho, hindi na bumalik sa kanilang mga employer, nagtatago, binibigyan po sila ngayon ng Saudi Arabian government ng palugit para nga po asikasuhin ang kanilang mga dapat asikasuhin para po hindi sila tago ng tago o yung mga illegal documented workers dyan sa Saudi Arabia. Yan po ay upang bigyan sila ng pagkakataon na makahanap ng bagong employer, at para pag nakahanap sila ng bagong employer, ay mabibigyan sila ng panibagong ikama. Yung pong ikama na yon ang magre-restore sa kanila bilang legal documented foreign worker sa Saudi Arabia. At kapag nangyari po yun, maibabalik yung kanilang legal status, yung tamang pasahod sa kanila, at yung mga services na parang matatanggap nila. At yan pong palugit na binigay na yan ng Saudi Arabia ay sa koordinasyon na rin at pagsusumikap ng Department of Foreign Affairs ng ating mga embahada sa Saudi Arabia, maging ng ating
Department of Migrant Workers o DMW. Ano po, para masiguro na ligtas itong ating mga kababayan. Pero sabi nga ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak, may dalawang option para sa ating mga kababayan na illegal na nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Ano po? Pwede nilang i-avail yung palugit na yan. I think if I'm not mistaken, 6 months na palugit yan na binigay ng Saudi Arabian government para ayusin yung kanilang mga papeles para hindi sila maging illegal foreign worker sa nasabing bansa. Ngayon, yung pangalawang option magpa-repatriate na lang yung ating mga kababayang OFW, yung mga illegal na nagtatrabaho, yung tago ng tago diyan sa Saudi Arabia. Yung isang option bumalik na sa Pilipinas at magpa-repatriate na lang. Sasagutin po yan ng Department of Migrant Workers. So dalawang options po ang available para sa ating mga kababayan sa Saudi Arabia na illegal na nagtatrabaho. It's either i-avail nila yung amnesty na binibigay, yung palugit na binibigay ng Saudi Arabia na ilang buwan para asikasuhin yung kanilang mga dokumento, or mag-avail na sila ng repatriation pabalik dito sa Pilipinas. At yung repatriation, sasagutin po yan ng Department of Migrant Workers. Ngayon, meron pang isang balita na patungkol pa rin sa ating mga overseas Filipino workers. But this time, para sa ating mga Filipino seafarers. Dahil meron pong 4 na kababayan tayong Filipino seafarers na nasa kustodiya ng South Korean government. Kasi ito pong 4 na ito na Filipino seafarers ay bahagi ng 20 Filipino seafarers na lulan o crew ng MV Lunita. Okay? Ngayon, ito po kasi yung mga crew members ng MV Lunita o itong sasakyan, itong vessel, cargo vessel na MV Lunita ay pinanik ng mga South Korean Coast Guard at iba pa mga authorities sa South Korea. Dahil po may nakapag-tip po sa South Korean government na ito pong MV Lunita ay may kargang mga illegal drugs. And upon inspection nito pong MV Lunita, napatunayan po ng South Korean authorities na meron ngang nakatago na mga drugs sa mga compartments dun po sa MV Lunita. At if I'm not mistaken, sabi po ng South Korean government, ito na yung pinakamalaking drug bust na nangyari o naganap sa South Korea. Ngayon, ito pong 20 crew member na ito, yung 16, hinold muna ito kasi po inimbestigahan. Doon sa 16 sa 20, nakauwi na po, pinauwi na po sa Pilipinas, nakauwi na sila. And I think nakauwi po yung 16 nung May 11 and 12. Sinalubong po sila ng Department of Migrant Workers, binigyan ng financial na assistance at dinaan na rin sa stress debriefing at kung ano-ano pa mga psychological na tulong para po sa kanilang pagbabalik dito sa Pilipinas. Ngayon, meron pa natitirang 4. Yung 2 ay nakaschedule na rin pong ma-repatriate pabalik dito sa Pilipinas. Pero meron pang 2 na patuloy pa rin pong iniimbestigahan. Okay? Yan. So, pero ang good news doon, nakatutok po yung ating Department of Migrant Workers, maging ang ating embahada doon, sa South Korea para po sa kapakanan nitong 4 pa nating kababayang natitira out of the 20 na Filipino seafarers crew ng MV Lunita. Alright? Sige. Alright. Yan po yung mga gandang kaganapan naman dito sa sa labas ng ating bansa. Pero isa pa yung patungkol pa rin sa ating mga overseas Filipino workers, medyo ako nalulungkot kasi medyo mababa yung turnout ng ating mga overseas voters nitong midterm elections. Actually, kakausap ko lamang kanina sa isang programa sa Bangon Bayang Mahal si Director Rex Laudianco ng COMELEC. Although halos pumasok na ng mga voter ng mga canvas from our different posts, meaning yung ating mga embassies and konsulada, meron pa hong 3 bansa ang inaantabayan ng magpadala ng kanilang canvas electronically. Dahil hindi ko na muna babanggitin yung 3 bansa na yon, pero yung 3 bansa na yun hindi po pinayagan na i-transmit
yung pong mga canvas o elected voters canvas electronically palabas ng kanilang bansa. So ang gagawin pa ngayon ng ating mga opisyales at staff ng embahada, ilalabas nila, itatransport pa nila itong mga votes canvas na ito sa labas ng boundary ng tatlong bansa na yon kung saan man sila naroroon para makapag-transmit electronically ng resulta. Yun na lang po ang hinihintay. Yun na lang ang hinihintay para mabuo na yung pong inaasahang dami ng boto para sa overseas voting, which was done via online. Ibig sabihin ng online, cellphone. Yun na po yun eh. Pero kasi may proseso rin po kasi pinagdadaanan yan. Unang-una, kung ikaw isang OFW, kailangan mag-register ka sa sistema na yan. Hindi lang natatapos sa registration, kailangan enrolled ka rin. So besides being registered, you have to be enrolled para officially makaboto ka online. Okay? Pero sa mga latest figures, medyo mababa yung turnout ng ating overseas voting. I remember nanawagan pa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ating mga overseas Filipino workers, maging sa ating mga Filipinos living and working abroad, na wag palampasin yung pagkakataon na magamit itong online voting para sa ating mga overseas Filipino workers. Kasi matagal nyo na rin naman po itong hinihingi sa gobyerno, di ba? Isa ito sa mga matagal nang hinihingi ng ating mga kababayan na nasa labas ng bansa na makaboto sila sa mga elections, may it be midterm or national elections. Ang madalas na narinig natin, nagiging problema is ang layo ng embahada, ang layo ng konsulada, di ba? From my work to the embassy or to the consulate, ilang oras ang biyahe, so hindi sila makapunta. Now that the system is here, it's online, sana nagamit po natin yan. Kung medyo mababa man siguro ang turnout for this midterm elections, I hope and pray na para sa susunod na election, which is on the 2028 for the presidential elections, sana po wag nating sayangin yung pagkakataon na yan. Sige. Alright. At mamaya naman, locally, dadako naman tayo locally mamaya-maya dito sa ating programa. Pag-uusapan naman natin, malapit naman sa sikmura ng bawat Juan de la Cruz at Juana de la Cruz. Ano yon? Yung pong presyo ng karne ng baboy. Dahil meron pong push ngayon na i-lift na o tanggalin na yung maximum suggested retail price sa baboy, lalong-lalo na dito sa National Capital Region. Pag-uusapan po natin yan, makakasama natin ang Department of Agriculture later on, makalipas lamang ang ilang paalala. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format, anytime, anywhere, from Manila, Philippines.
Alright, nagbabalik po ang ating programang Global na tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. At ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Kanina napag-usapan natin yung mga kaganapan sa labas ng bansa, sa South Korea, maging dito sa Saudi Arabia. Yung Saudi Arabian government nagbigay ng palugit para sa ating mga kababayang OFW, so Filipinos working and living sa Saudi Arabia. Binigyan sila ng palugit para asikasuhin yung kanilang mga papeles para hindi na sila illegal documents o tago ng tago doon sa nasabing bansa. Ngayon naman, balik tayo dito sa loob ng ating bansa. Mahalagang balita rin ito sapagkat ang Department of Agriculture mukhang ililift na po, tatanggalin na yung maximum suggested retail price sa baboy, karne ng baboy, lalong-lalo na dito sa National Capital Region. At para makakuha po tayo ng karagdagan detalye dyan, kasama na po natin sa linya ng ating komunikasyon ang ating Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. Arnel, good morning. Si Ray Sampang po ito. Hi Ray, good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Opo, maraming salamat po. Well, Asek Arnel, diretso na ako sa tanong. Bakit po tatanggalin na ng DA itong MSRP para sa karne ng baboy? Unang-una Ray, ay naka-receive ang ating kagawaran ng urgent appeal mula sa mga industry players sa hog industry na pansamantala mo nang ihinto itong MSRP dito sa baboy, sa karning baboy, sa kadahilan ng alam natin last year ay talagang malaki yung naging epekto ng ASF at ngayon actually nasabi nila nagsisimula sila ng recovery and while they're doing the recovery na pansamantala mo nang itigil para talagang mapataas yung populasyon ng baboy. Alright. Bago kasi nagkaroon ng ASF, ang population natin ng baboy nasa 13 million. Ngayon nasa 8 mababa sa 9 million. So malaki talaga sa population ng baboy talaga yung nawala. So gaano po anong magiging takbo ngayon ng presyo ng baboy kasi to take into account mababa pa tulad pa ng sabi nyo, medyo mababa pa yung population ng hogs natin dito sa bansa. Yun nga yung isang reason kaya hindi siya ma-implement effectively kasi malaki yung demand mo sa baboy pero kokonti yung supply. So talagang mahirap pipilitin mong ibaba yung presyo dahil yung stress nga galing sa law of supply and demand. Doon tayo nagkakaroon ng issue. But meron tayong mga alternative na mga programa na ilalatag ang ating kalihim. Una rito yung programa na natin na nagawa dito sa CP. Ito yung company ng baboy na meron na tayong engagement with FTI na magdadala rin ng mga mura rin baboy sa mga pamilya. As an alternative na dito sa MSRP. Alright. In the meantime na nag-aabang tayo na makarecover yung ating babuyan. Okay. Pero ito pong mga imported na mga karne ng baboy, will this augment yung kasalukuyang supply natin dito sa local side naman? Wala naman tayong, in effect wala tayong kakulangan ng supply ng baboy. Yung karne, nasusupplement yan ng ating kagaya ng nabanggit mo rin, ng mga imported. So yung volume ng baboy, yung karne na meron tayo sa pamilihan, sa mga industry requirements ay kumbaga na susupplement ng ating mga imported na karneng baboy. So wala tayong problema sa supply. And then gusto nating i-emphasize yan kaya hindi naman sumisipa ng gusto yung presyo. Pero what can we do to bring yung pong level of production ng ating local hogs nung bago pa mag-pandemic? Alam ko meron tayong vaccine yung para sa African swine fever. Unang-una yung kailangan natin of course ng bakuna na ma-facilitate talaga natin yung bakuna ay nandiyan na. At pangalawa, of course yung ating Inspire program do sa repopulation na mabigyan natin ng oportunidad na magkaroon ng mga inahin na may pakalat para lalo mapabilis. Pero paramount talaga rito yung bakuna, and of course ngayon may nilalatag din kami na insurance program para masigurado na hindi matakot ang ating mga kababayan na mag-alaga ng baboy. Will this lifting ng MSRP, can you see this na hihilahin ito pababa yung presyo sa kasalukuyang presyo ng karne? Paulit, Ray?
Sa pamamagitan po ba ng paglilift ng MSRP sa baboy, nakikita po ba nyo na bababa ang presyo ng karne sa palengke? Abangan natin yan, tingnan natin yung magiging epekto ng kasi ngayon meron pa naman kami mga ibang nabanggit ko kanina na mga ibang activities. Lahat naman yun ay ang pinaka-objective niyan ay palakasin ang production and at the same time ay pababayin yung presyo. Alright. So, sasamantalahin ko na, Sec Arnel, yung pagkakataon habang wala pa si Secretary Laurel. Tanong ko lang dito sa patuloy po na pag-distribute ng 20 pesos na bigas. So, kamusta po ito? At I think nagsimula ito right after ng eleksyon. Ngayon po, nadagdagan na po ba yung mga merkado o kadiwa centers na makikita itong 20 pesos na bigas? Tama yun, Ray. Immediately after the election na nawala na yung ban, nagkaroon agad tayo ng 12 centers na kadiwa na nagtinda ng 20 pesos. At ngayong araw nga ay nadagdagan pa yan sa utos ng ating Pangulo ng additional na 20 sites dito sa Metro Manila, sa Cavite, sa Laguna, sa Rizal, sa Bulacan at dito sa Oriental Mindoro. At sa mga susunod na araw, linggo ay mas dadami pa yung mga lugar ng kadiwa at yung mga activities na katuwang yung mga partner LGUs natin. Pero ito yung 20 pesos, ang pinalitan nito yung 29 pesos sa yung rice for all Hindi po ba, Yes, Sec Arnel? yes. Correct. Ito yung NFA rice natin sa P29 na kinonvert na natin sa 20 pesos na. So kung saan dati binibili yung 29 pesos o yung rice for all, doon mo rin makikita itong 20 pesos na ito. Tama yan, Ray. Tama yan. At yun nga, dadagdagan pa natin yung mga sites na yun. Okay, sige. Pero may nagtatanong na po kagad dito. Bakit vulnerable sectors lang daw? Hindi ba pwedeng general public na makabili nito? Of course, kailangan nating i-prioritize yung itong mga talagang lubos na nangangailangan. And eventually, darating din yung pagkakataon na magiging paunti-unti, tatargetin natin yung ibang, kumbaga, espeto ng ating lipunan, yung mga mahihirap din, ibang mahihirap, and then of course yung iba pa natin na kababayan. So ngayon inuuna lang natin yung mga targeted kasi siyempre may mga limitasyon din tayo. So kailangan targeted yung approach natin. Alright, last question, Sec. Is this sustainable? Or how can we sustain this? Sustainable ito in the sense na meron tayong support sa budget at meron din tayong pagkukunan na source ng bigas na nadyan sa ating National Food Authority. Ayun. And with that, Sec Arnel, maraming salamat po muli sa oras na ibinigay nyo sa ating programa. Thank you very much po, Sec. Maraming salamat din, Ray. Mabuhay ka at magandang umaga. Ang ating pong Assistant Secretary Arnel de Mesa ng Department of Agriculture dito sa ating programang Global na Tayo. So, ang laman natin ngayon is two-prong, ika nga. Meron tayong sa labas ng bansa at meron din tayo dito sa loob ng ating bansa mismo. Okay? So, yung MSRP, para po sa mga hindi nakakalam, yun po yung maximum suggested retail price na ipinataw in-implement ng Department of Agriculture sa karne ng baboy. Dahil bago po yung MSRP, talaga napakataas ng presyo ng karne ng baboy. Ang layunin ng MSRP, magkaroon lang ang tawag dito ng ceiling, ng limit sa taas. Mukhang hindi naging effective yung pagpapatupad ng MSRP dahil ang nasa isip ng ibang mga trader, ng ibang mga nagbabagsak ng karne, nagbebenta, ito pala yung maximum. O di dadalhin ko sa maximum. Hindi ko ibebenta lang mababa, ibebenta ko sa maximum. So imbes na ika nga makontrol, medyo nagtumaas. So dito nakita na ng Department of Agriculture na kinakailangan tanggalin na yung MSRP para po, sabi nga nila in business parlance, mag-normalize yung presyo sa merkado. Kumbaga kung ano yung supply and demand, yun ang masusunod. At syempre, pag tinanggal mo yung MSRP, magkakaroon ng competition ngayon, di ba? Magkakaroon ng competition ngayon sa merkado kung sino yung pwede makapagbigay o makabagbagsak ng presyo ng karne na abot kaya ng bawat Pilipino. Kasi sa ngayon po, tulad po ng research na ginawa ni Stephanie, kasi mahilig itong magluto,
dahil madalas sila magkasama ni Jerome at madalas gusto niya lagi nagluluto, gusto niya lagi niya pinagluluto si Jerome. Ito pa naman si Jerome, maselan nito sa pagkain. Bukod sa malakas kumain, maselan pa sa pagkain. Ayaw pa niya ng isda, no? Yung mga ganon. Gusto niya mga palay, yung mga ganon, mga chef ang dating ng luto. Kaya sub minsan ng ulo ni Steph sa pag-aaral ng mga recipe menu, no? Ayan, sige. So kasi kaya alam na alam ni Steph yung presyo ng mga karne, ha? Kasi po doon sa nung as of May 13, yung pork prices, yung presyo ng karne sa Metro Manila nananatiling mataas. May 13 po ito, ha. O yung liempo o yung belly, no? Naglalaro sa 350 per kilo. Depende po 'yan sa palengke. Kasi sa supermarket iba rin yung presyo, sa pampublikong merkado, okay? Alam niyo yung belly, nung one time na nagpunta ako sa isang supermarket, di ko na babanggitin yung pangalan, nasa 400 mahigit ang belly. Ngayon, sa palengke, sa public market, maglalaro yan sa 350 to 400. Pero sa supermarket, mas mataas sa 400. Okay? Ngayon, yung kasim, yung kasim at saka yung pigi, no? Nasa 300 per kilo sa pampubliko. Pero hindi pa rin po meron po kasing mga, tulad na sabi ko, hindi pare-pareho yung presyo. Kasi nga, ang ginagawa ng iba, porque merong maximum suggested retail price. Katulad nito, halimbawa, pigi, kasim. Tapos ang sinabi ng DA, sige, ang maximum retail price is 350 para sa kasim. Ang gagawin nila, hindi sasagad nila ng 350. Kasi sasabihin nila, hindi sagad ko ng 350, hindi ako magbabiolate. Di ba? Which is logical para sa part naman ng negosyante. No? Imbes na sabihin mong ibaba mo, imbes na maglaro yung tunay na presyo sa merkado, napapako siya doon sa ganung kataas at sinasamantala ng ibang mga negosyante, ng ibang mga trader, ng ibang nagbebenta. So, tinanggal muna yung MSRP. Tulad nung binabanggit ko, yung mga presyo na babanggit ko, naglalaro po yan. Depende sa merkado at depende sa lugar kung saan ka bibili. Tulad na sabi ko kanina, yung belly, sa pampublikong pamilihan, sa public market, mabibili mo 350, 375. Pero sa mga supermarket, pumapalo po yan ng 400. Sa ibang naman pampublikong pamilihan, pumapalo rin ng 400. Hindi pare-pareho. Pero definitely, mataas ang presyo. Okay? Isabay na natin yung pagbaba ng presyo ng karne ng baboy sa pagbaba ng presyo ng bigas. Kasi bukod po sa 20 pesos na kada kilo ng bigas na available ngayon para sa ating mga vulnerable sector. Sino ba yung mga vulnerable sector? Yung mga senior citizen, yung mga persons with disability, yung pong mga mahihirap talaga natin mga kababayan, yun. Okay? Hindi isabay na rin natin yung pagbaba ng presyo ng karne ng baboy. Alright? Para naman na maramdaman talaga ng ating mga kababayan yung epekto ng pagbagal ng inflation. Di ba? Lalo na hamon yan sa mga bagong leader ng ating bansa. Hamon yan sa mga bagong leader ng inyong mga local government units. Hamon yan sa mga bagong senador, sa mga bagong gobernador, at sa mga bagong kongresista. Paano nyo i-deliver yan sa inyong mga constituente? Okay? Sige. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay unti-unti na magpipinid ng isa pang edisyon ng Global na Tayo dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Tayo rin po ay nagdadasal, nananalangin at umaasa na ito pong ating apat pang Filipino seafarer na nandiyan na iwan sa South Korea. Ulitin ko, ito pong apat na ito ay bahagi ng 20 Filipino seafarers na crew ng MV Lunita. So yung 16 po, ulitin ko lang yung 16 na kauwi na repatriate na pabalik dito sa Pilipinas noong May 11 and 12. So, 4 na lamang po yung natitira. At least yung 2 doon sa 4, medyo cleared na. Iniintay na lang ma-repatriate. Meron na lamang pong 2 talagang mag-undergo pa ng investigation. At kung sa mga nakikinig po kayo sa amin, sa ating mga kababayan na nasa Saudi Arabia, na ang sitwasyon po ninyo, kayo ay runaway, o kayo ay tumakas, o kayo ay umalis sa inyong employer, kung ano man ang dahilan, at hindi na kayo makabalik o hindi nyo na ma-renew ang inyong mga legal status, may pagkakataon po kayo ibinibigay ng Saudi Saudi government na ayusin po ang inyong mga dokumento para kayo'y maging legal, or
makabalik po kayo dito sa Pilipinas ng walang problema sa pamamagitan ng repatriation program ng Department of Foreign Affairs. Makipag-ugnayan po kayo sa inyong Philippine Consulate or ating Philippine Embassy na malapit at sumasakop sa inyo. At ang Department of Migrant Workers po ay kasama ng DFA at ng ating mga embahada at konsulada na tutulong po para kung ang gusto nyo ay makauwi na at ma-repatriate. Ngayon, kung ayaw nyo pa, gusto nyo pa rin magtrabaho, abay kailangan po nyo asikasuhin para maging legal ang inyong stay at makahanap kayo ng bagong employer para ma-issuehan po kayo ng bagong ikama para para maging legal po ang stay nyo, maibigay yung tamang sweldo sa inyo at maproteksyonan din ang inyong mga legal na karapatan. Ano ho? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Sa ngalan po nila Milo Jonella, nila Jerome, ni Leo, and of course sa ating production side, si Step, and of course, si Erwin. Yan, magluluto para si Step ng tanghalian nila ni Jerome. Mukhang ang gusto yata ni Jerome is, ano ba yun? Ano yun? Lechong paksiw. Yan, lechong paksiw na may kasamang chicharon. Yan, lechong paksiw na may chicharon pa. Alright, nakakagutom tuloy. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Remember, like, share, and subscribe sa ating pong mga social media platforms dito sa Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat hanggang sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.